Preparado na po mga kaistorya ang isang maliit na isla ng Pilipinas para baldahin ang China kung sakaling sila po ay susugod. Inihanda na po yan ng gobyerno natin sa posibleng pagsalakay ng China. Yang maliit na isla na yan, bagaman maliit ay napakahalaga po ng role na ginagampanan yan. Nagsisilbi po yan mga kaistorya, kumbaga watch tower. Malayo pa ang kalaban, kitang-kita na natin. Bago pa po sila makalapit, ay pwede na po silang pulbusin ng puwersa ng Pilipinas at saka po ng Amerika. Yang maliit na isla na yan, mga kaistorya, pinag-aagawan yan ng China at saka po ng Amerika. Pasensya sila kasi pag-aari natin yan, sakop na natin yan, mga kaistorya. Takot na takot ang China na maunahan sila dyan ng Amerika. Maging ang Amerika naman, mga kaistorya, ayaw din nilang maunahan sila dyan ng China. Ay kaya lang, kung tayo kaalyadong bansa po ng Amerika, liyamado si Amerika, mga kaistorya. Nagpapasalamat tayo ngayon sa administrasyon po ni PBBM dahil po mga kaistorya, binabantayan ng husto at pinalakas ang presensya po ng militar natin sa maliit na isla na yan. May military detachment na po tayo dyan. Yan po mga kaistorya ang pag-uusapan natin. Pakishare po at pakilike para naman po malaman ng mga kababayan natin ang importansya ng isla na ito at kung ano ang role na gagampanan nito sa pagpapanatili po ng kapayapaan at seguridad sa mundo. At teka lang, Juan Historiador, masyado namang lumalawak ang sinasabi mo. Bakit naman kapayapaan ng mundo? Mamaya, maiintindihan ho ninyo mga kaistorya habang tayo po ay nagdi-discuss na. Ano ho? Ipapakita ko na po sa inyo ang atin pong mga references. Ito po yan. Ano ho? Pagkatapos siyempre ay palalakihin ko rin po para mabasa ninyo. Ilalagay ko sa kabila. Si Al Jazeera po yan. Ang sabi niya, Philippines beefs up northernmost defenses amid China tension. So ang pinaghahandaan talaga ng gobyerno natin ay ang China. Ano po, salamat sa administrasyon natin ngayon na binabatikos nila na sinasabi nilang weak leader, pero po siya yung may balls na tumindig laban sa China. Ang sabi po sa ibaba, mababasa natin, Batanes could find itself on the doorstep of war. Kita ninyo, digmaan yung pinag-uusapan eh. Ayaw naman natin ng digmaan ah. Sino bang naghahangad ng digmaan? Kaya lang, sino bang nagbabanta ng digmaan? Si China. Si China naman talaga. Alin yun? Yung Taiwan invasion nila na tinatawag din pong One China policy na kung saan ay hindi pwedeng sasabing hindi tayo dyan damay, hindi natin yan problema, maiintindihan natin ngayon. Should the South China Sea dispute escalate or China invade Taiwan, kita ninyo, may pinag-uusapan ng China invasion sa Taiwan, mga kaistorya. Bakit? Ang lokasyon natin, kadikit lang tayo ng Taiwan. Idagdag mo pa, ilang daang libo ba na mga Pilipino na overseas Filipino workers ang nandyan sa Taiwan? Idagdag mo pa, bago po masugod, ma-invade, masakop ng China ang Taiwan, hadlang, harang ang Pilipinas. Kaya, kailangan muna nila tayo, mga kaistoryang, unahin. Naiintindihan po ninyo, mga kaistorya. Why? Kasi yung lokasyon natin na kinaroroonan niyang maliit na isla na tinutukoy natin. Diyan po kasi dadaan ang puwersang Navy, mga warships, mga submarines ng China sa lokasyon na kinaroroonan ng maliit na isla na yan. Diyan sila dadaan para po matagumpay nilang masakop ang Taiwan at matagumpay nilang matalo ang puwersa ng kalaban, pangunahin niya puwersa ng Amerika. Diyan sa lugar na kinaroroonan ng maliit na isla na sakop ng Pilipinas. Kaya walang hindi tayo dyan madadamay. Teka lang, Juan Historiador, baka sabihin
Aba kumalas na tayo sa Amerika. Kaya gaya sinasabi ng mga pro-China, tayo ay isasabak niyan sa giyera. It's too late, mga kaistorya. Why? Tanong ko nga lang, gusto ba talaga ninyong sakupin tayo ng China? Gusto ba ninyong mawala ang mga karapatan ninyo, yung kalayaan ninyong kumilos at magsalita? Sige nga, mga kaistorya. Bakit ko nasabing it's too late? Sige, kakalas tayo ngayon sa alyansa natin sa Amerika. Kasi dun sa Mutual Defense Treaty, pag tayo kumalas, di mawawala na po tayo mga kaistorya ng matibay na depensa at tagapagtanggol. Kakayanin pa ba natin na depensahan ang sarili natin laban sa China? Hindi na po. Aminin man natin o hindi, hindi kaya ng armas natin. Totoo yun mga kaistorya. Kumalas tayo sa Amerika, pababayaan na nila tayo. Kaya nga sabi ko, it's too late mga kaistorya. Tsaka mas maganda na sa Amerika, demokrasya, kaysa sa China. Mga kaistorya. Maniwala kayo, ang pagsugod ng China sa Taiwan, hindi pwedeng hindi madadamay ang Pilipinas dahil sadyang idadamay tayo ng China. Ngayon pa lang nakikita na natin, mga kaistorya. Mabuti na lamang ang administrasyong ito ng gobyerno natin ngayon, preparado, matalino, alam kung anong gagawin. Pakita ko po sa inyo, mga kaistorya. Alin bang kanyan? Isla. Sabi dito sa Facebook page ng Philippine Navy, ang sabi in the Navy strengthens maritime security with the inauguration of Naval Detachment Mabulis. Yang Mabulis Island na yan, nasa Batanes Group of Islands yan, mga kaistorya. Nandun yan sa Luzon Strait, na siya ring tinatawag, mga kaistorya, na Bashi Channel. Almost, more or less 200 kilometers away from Taiwan. Napakalapit niyan sa Taiwan, mga kaistorya. Para maintindihan po ninyo, wait lang, ipakita ko sa inyo yung military detachment na yan dyan sa Mabulis Island. Ayan yan, mga kaistorya. Noong 2023 ito, kung hindi po ako nagkakamali, ayan, si Senator Tolentino pa nga, former Senator Tolentino pa nga, nakapunta roon. Para maintindihan ninyo, gaano kaimportante ang Mabulis Island at ang lokasyon ng Pilipinas. Pakinggan niyo itong sinasabi ni Rappler, Totoo ito, mga kaistorya. Itong sinasabi ni Rappler, saktong-sakto ito sa mga ipinapaliwanag ko po sa inyo. Ngayon, pahinga muna tayo sa mga issue ng politika dito sa Pilipinas dahil nakakaligtaan na natin yung mas importante. Kung tayo'y takot na baka bumagsak ang gobyerno natin dahil sa matinding korupsyon sa bansa natin, may mas malaki tayong problema na nakakaligtaan natin. Yung possible invasion of China. Yun, mga kaistorya. Mas malaking problema yon. Pakinggan ninyo, totoong-totoo itong sinasabing ito ni Rappler. I-play ko po. Ngayong 2026, magiging mas malaki ang presence ng US military dito sa Pilipinas. At mas maraming ganap mula Batanes hanggang Subic. Ano ang dahilan? Una, dahil sa umunoy plano ni Chinese President Xi Jinping na i-take over ang Taiwan sa 2027. I-take over ang Taiwan, plano ni Xi Jinping sa 2027. Totoo yan. May mga lehitimong balita, mga kaistorya, tungkol dyan. At talagang naghahanda na ang China sa bagay na yan. Ipakita ko muna sa inyo ang reference natin bilang patunay. Bago ko po ituloy yung ipinapapanood ko sa inyo. New York Post, China preparing to win a war on Taiwan by 2027. New Pentagon reports warns. Nung nag-warning ang Amerika na susugurin, i-invade ng Russia ang Ukraine, maraming hindi naniwala pero nangyari. Ito babaliwalain din ba natin? Nag-warning na nga po si Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro na wag nating maliitin ang bagay na ito, itong mga nangyayaring ito ngayon. Totoo yun yung sabi niya, mga kaistorya. Anong sabi dito? Mga kaistorya, naghahanda na raw po ang China. Nagyarahin, sugurin ang Taiwan. Anong patunay natin? Ito, mga kaistorya, si The Guardian. Anong sabi rito? China has debuted its new landing barge. What does this mean for Taiwan? Why? Ano yung barge? Yan yun. Parang isang malaking barko na may nguso na tulay, na parang crane. Ano yan?
Anong ibig sabihin yan? Para sa mga hindi po nakakaalam, yung paligid po mga kaistorya ng baybayin ng Taiwan na nakaharap po sa South China Sea ay mababaw. Hindi po makakaya ng mga warships ng China na makadaong sa baybayin ng Taiwan. So ano ang solusyon ng China? Gumawa ng paraan. Ano yon? Yan, yung mga barge na yan, mga kaistorya. Isang tulayan, kung saan dyan dadaan ang mga troops o pwede ring tangke ng China. Gumawa sila niyan. At ang totoo, idinedeploy na po nila yan, mga kaistorya. Saan? Maniwala kayo, sa West Philippine Sea po. Malapit sa Palawan. See? Paano hindi tayo madadamay? Paano sasabihin hindi natin problema yan? Mga kaistorya, ipakita ko sa inyo ang katotohanan, ang kumbaga ebidensya sa sinasabi ko, mga kaistorya. Ang sabi po, China suddenly building fleet of special barges suitable for Taiwan landings. Panibagong ebidensya, ayan yung kanilang illustration, mga kaistorya. Ito pa, anong sabi? China deploys new Shiqiao class invasion barges to Nansan Island. Ano ba yung Nansan Island na yan? Yan din po yung Lawak Island. Nasako po ng Kalayaan Group of Islands sa West Philippine Sea yan. Ngayon, naniniwala na kayo sa sinasabi ko, mga kaistorya. Ayun napicturan yung barge. Dineploy sa Nansan Islands or sa Lawak Island. Pakitaan ko kayo ng Google, Google Earth. Nansan Island, makikita nyo na dyan. I-zoom in natin. Nansan Island, ayan Nansan Island, Palawan, meaning West Philippine Sea. Diyan i-deploy, mga kaistorya. Kung ang Taiwan, ang target nila, ito ang Taiwan, bakit sa tapat ng Palawan nila i-deploy yun? May pahiwatig yun, mga kaistorya. Hindi yung simpleng dineploy lang sa West Philippine Sea. Diyan pa lang, mahihinuha na natin yung posibleng tayo'y idadamay talaga ng China. Naiintindihan na po ninyo yung sinasabi ko kanina, mga kaistorya. Anyway, ipagpatuloy natin yung pinapapanood ko sa inyo kanina na sinasabi po ni Rappler. Ganito na lang. I-play ko po, mga kaistorya. At posibleng gumamit ng dahas ang Chinese military na kung tawagin ay People's Liberation Army o PLA. Pangalawa, ang mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ako si Marites Vito, Editor-at-Large ng Rappler. Napakalapit ng Taiwan sa Pilipinas, lalo na sa Batanes. Tingnan natin ang Bashi Channel. Ito ay ang dagat na humihiwalay sa Batanes at Taiwan. Close to 200 kilometers lang ang layo ng Mavulis, ang northernmost island ng Batanes sa Taiwan. Binanggit na Mavulis na nandun sa Bashi Channel. Yung Bashi Channel ay maliit na parte ng Luzon Strait. Nasa humigit kumulang 200 kilometro umano ang layo niyang Mavulis Island na yan sa Taiwan. Hinihimay natin para maintindihan po ninyong mabuti. Gustong mapasakamay ng China ang Bashi Channel. Taniwala na kayo sa akin. Why? Diyan nga dumadaan yung mga warships at mga submarines nila. Choke point yan. Ilang beses ko na bang diniscuss yan, mga kaistorya. Kumbaga maliit na gate yan para malayang makapaglabas-pasok ang China dyan. Ito pa, karugtong ito mamaya ng discussion natin. Ano ang isa pang napaka-critical, crucial, mga kaistorya na usapin dyan sa Luzon Strait? Marami po dyang undersea cables or yung submarine cables na tinatawag. Linya po yan ng optic cables, internet, na kung saan, mga kaistorya, yung submarine cables na yan ay backbone of communications around the world. Na kung saan sa submarine cables na yan, hindi lang, mga kaistorya, na internet data or data transfer ang nangyayari dyan. Maging mga intel informations dumadaan dyan. Kahit yung sa mga bank transfer, stock market, prone, mga kaistorya, sa sabotage ang undersea cables in case of high level of conflict, no other than but war.
pwede pong putulin yan ng China. Mabuti na lamang mga kaistorya, ang gobyerno ng Pilipinas, ang gobyerno ng Taiwan at maging ang Amerika nagtutulong-tulong para bantayan ang Bashi o Luzon Strait. Di ba? Napakaganda ng ginagawa ng administrasyon ngayon. Lahat ng sinasabi kong ito sa inyo ay may mga supporting references. Ipapakita ko po sa inyo mamaya. Pakishare po at pakilike mga kaistorya, malaman ng ating mga kababayan. Gisingin natin sila sa pagkakatulog. Dahil dito dadaan ang mga barko ng PLA sakaling lusubin nila ang Taiwan. Di ba? Ayon sa mga expert, madadamay ang Pilipinas kung mangyari yan. Madadamay ang Pilipinas kung mangyari yan, sabi ng mga experts. Kaya hindi tama yung sinasabi ni Harry Roque. Hindi natin problema ang problema ng Taiwan. Hindi naman talaga natin problema. Ano ang problema natin? Idinadamay tayo ng China. Yun po yun, yung problema natin. Di ba? Ang galing sana ni Harry Roque magsalita eh. Kaya lang mga kaistoryan, kung lilimiin mo sa kabilang banda nung sinasabi niya, sablay siya eh. Yan yung sinasabi ko sa inyo na hindi porket matalino ang isang tao, hindi porket mataas ang pinag-aralan ng isang tao, hindi porket makaranasan ang isang tao, hindi porket matamis magsalita ang isang tao, tama na yung sinasabi niya. No, hindi po yun ganun mga kaistorya. Kaya huwag tayong basta-basta pabubula. O kung i-blockade nila gamit ang PLA Navy warships. Kaya aktibo ang ating Navy at Marine sa paghahanda dyan with the help of the US. Last year, nag-joint exercise ang US at Philippine military sa Batanes at dineploy ng Amerika ang kanilang anti-ship missile system. Salamat. Yung NMISS po yun. Kaya lang meron pang isa. Iniyakan nyo ng China yung Typhoon missile system na kaya pong magpalipad ng Tomahawk missile na from the island of Luzon, kaya niyang targetin ang mainland China, kayang pasabugin. Kaya nga ay pinatatanggal yun dito ng China eh. Yun ang panawagan ng China. Anong sabi naman ni PBB? Tigas ng presidente natin eh. At tigilan nyo ang panghaharas sa amin. Ipapabalik ko yung missile system na sa Amerika. Di naman tumitigil ang China. Di ba? Matalino ang presidente natin, mga kaistorya. Ang Nemesis. First time ito, isang milestone sa alliance ng Amerika at Pilipinas. Sa Subic Bay naman, 3 ang malalaking project. Una, isang joint ammunition manufacturing facility para tulungan ang ating military na palakasin ang kanilang kakayanan. Pangalawa, plano ng Amerika na mag-preposition ng mga equipment ng US Marine Corps. Pangatlo, magtatayo ang US Marine Corps ng 25,000 square meter warehouse para sa mga sasakyan at dedicated maintenance shop nila. Ito pa ang big news. Nitong Disyembre, inapprove ng US Senate ang $2.5 billion na security assistance para sa training at equipment ng Armed Forces of the Philippines. Totoo yan. Totoo yan. Sige. Yung mga DDS dyan. Ayaw nyo sa Amerika eh. Gusto nyo sa China eh. Kakampi tayo sa China. Tinutulungan ba tayo ng China na lumakas ang armed forces natin? Hindi. Bakit? Ayaw nga nila tayong magkaroon ng kakayahan na labanan sila. Kaya hindi nila tayo tutulungan na palakasin ang armed forces natin. Samantalang ang Amerika, tinutulungan tayo na maging ma-modernize po ang armed forces of the Philippines. Isipin ninyo, inaprubahan ng Senado nila. $2.5 billion military assistance po yan para sa Pilipinas sa pag-upgrade po ng asset ng militar natin. Salamat sa Amerika. Salamat sa Amerika. O yung mga DDS dyan, baka magagalit yung mga yan. Natural, siyempre kanino baka kampi ang mga yan, di ba? Good for 5 years, simula ngayong taon. Lahat ito ay nangyayari dahil importante ang geography ng Pilipinas. Yan! Instrumental tayo sa strategic interest ng Amerika, kaya willing silang mag-invest sa pagpapalakas ng defense forces natin. Naalala ko yung sinabi noon ni Harry Roque. Panahon ng eleksyon sa Amerika. Pag nanalo daw si Donald Trump, ay kumbaga, iiwan na tayo sa ere ng Amerika. Sabi ko, hindi totoo yun. Kinontra ko kaagad yun. Gumawa agad ako ng content, mga ka-istro. Why? Kasi si Donald Trump mismo ang nagsabi. Alam mismo ni Donald Trump kung gaano kaimportante ang Pilipinas sa military na usapin. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Hihimayin ko muna isa-isa. Ipakita ko muna yung sinasabi yung host kanina. Mga ka-istorya. Ito yan. Ilagay ko na lamang sa kabila para makita ninyo. Ito yan. Binalita ng Philippine News Agency.
US Senate passes bill allocating 2.5 billion dollar security aid for Philippines. See? Totoo. Totoo, 'di ba, mga kaistorya? Kaya sabi ko sa inyo, hindi naman tayo namumulot kung saan-saan lang ng mga references natin. Yung sinabi ni Donald Trump, eto yan, tungkol sa Pilipinas. Trump says, PH, a strategic location for any military posturing. Si Trump mismo ang may sabi ha, mga kaistorya. Anong sabi? The Philippines is a strategic location for any military posturing, said President Donald Trump before leaving the Southeast ASEAN Summit in Manila. Anong sabi dito? And now we have a very, very strong relationship with the Philippines, which is really important, less so for trade in this case and for military purposes. Sabi niya yan ha, si Donald Trump ang nagsasalita dyan. It is a strategic location, the most strategic location. Tayo daw yung pinaka-strategic na lokasyon, mga ka-istorya, for military purposes. Kaya hindi tayo iiwanan po ng Amerika. Asset tayo ng Amerika, mga kaistorya. Sabi ko nga tayo yung pinaka-importanteng kaalyadong bansa ngayon ng Amerika. Sabi ko pa, tayo ang pinaka-importanteng bansa sa buong mundo. Mga content ko yan, mga kaistorya. At talagang may basihan tayo sa mga sinasabi natin na yan. May content pa nga ako na sinabi ko, mababalda ang mundo pag wala ang Pilipinas. Totoo yun. May content pa ako. Ito pala ang dahilan kung bakit pinag-aagawan ng mga superpowers ang Pilipinas. Kasi nga, sa pinaka-importanting lokasyon natin sa mundo. Ngayon, naiintindihan po ninyo yung mga dahilan ng ating pong mga content. May mga basihan, mga kaistorya. And you look at it, sabi po ni Donald Trump, it's called the most prime piece of real estate from the military standpoint. Pinaka-prime piece daw po tayo sa real estate. Kung ang pag-uusapan, military standpoint. Ay talagang napaka-importanting bansa pala natin. Mga kaistorya. Yung pinag-uusapan natin, Mavulis Island, dyan sa Luzon Strait or Bashi Channel. Ay bigyan ko muna kayo ng ideya. Mga kaistorya. Search ko muna nga dito, mga kaistorya. Bashi Channel. Bashi Channel. Pakita natin ayun, Bashi Channel, 'di ba? Pagitan lang ng Taiwan at saka po ng Luzon. Sige nga, ibahin naman natin, mga kaistorya, gawin nating Luzon Strait. Nakikita nyo naman diyan, 'di ba, mga kaistorya? Strait. Ayun. Ayan, 'di ba? See? Nandiyan po ang Mavulis Island, mga kaistorya. Ipakita ko sa inyo, Mavulis Island. Para po may idea kayo kung nasaan. Ayun, di ba? See? Yan po yun. May military detachment po tayo dyan, mga kaistorya. Yang Mavulis Island din. Bantay sarado na pala yan ng gobyerno natin, mga kaistorya. Wala na ang China. Mahihirapan po ang China, mga kaistorya. Baka ang mangyari niyan, iurong na lang nila yung plano nilang Taiwan invasion. Oo. Ay, alam niya, kukuyugin siya. Why? Bakit ko po nasabi kanina ito, mga kaistorya, na dito nakasalalay ang kapayapaan ng buong mundo? Sige, sugurin niya ng China. Anong mangyayari pag sinugod niya ng China? Matik, involved na tayo dyan. Why? Ay may mutual defense treaty po tayo sa Amerika. Anong sinasabi doon? Pag sinabi ni Amerika na lalaban ako, sasama ka talaga. Ayun po yung nakalagay sa mutual defense treaty, mga kaistorya Di ilang bansa na, 3 nang involved. Taiwan, Pilipinas, Amerika. Ilan ang kaalyadong bansa ng Amerika. Matik sasali sa usapin, mga kaistorya, ang Japan. Ang pinakamalaking naval base ng Amerika sa Pasipiko nasa Japan. Matik Japan involved. At pag na-involve na ang Japan, matik yung South Korea involved. First island chain, mga kaistorya na bansa, involved. At pag sinabi mo pang involved na yung mga bansang yan, matik Australia. Pag sumama na yung Australia, matik NATO, EU, Canada. Lahat na. So, mga kaistorya, it would mean a possible
World War. Nawag naman sana, mga kaistorya. Alam niyang China, kukuyugin sila dyan, mga kaistorya. Sana wag naman ganun, ano, ang mangyari. Ha? Ay kaya lang, sasabihin ng mga, naku, ayaw namin ng gira, ganito, nananakot ka lang. Hindi po ito fearmongering, ha? May mga tao kasi, mga kaistorya, na ayaw harapin yung kinatatakutan nila. May magagawa ba tayo, manahimik man po tayo o hindi, kung gugustuhin ng China na ituloy nila yan, may mangyayari, ano, mas mabuti na tayo po nagpiprepara. Kaysa po natutulog sa pansitan, tapos biglang nabulaga nang walang kahanda-handa. Anong gagawin natin sa pagkakataong yun, mga kaistorya? Kung yun nga pong bansang neutral, ha? Meron pong bansang neutral sa buong mundo na wala pong pinapanigan, kaya naging maunlad kasi hindi siya inatake ng alinman bansa simula pa sa ancient times, mga kaistorya. Alin yun? Yung Switzerland. Oo, mga kaistorya. Nagpapalakas po yun ng armed forces nila. Oo, neutral na bansa na yun, pero nagpapalakas pa ng armed forces nila. Wala naman silang kalaban, tayo pa po kaya na winawalang hiya ng China ang hindi po maghahanda. Sige nga, mga kaistorya, salamat po sa nagbigay po ng pangmerienda. Ano? Hindi tayo naghahanga ng giyera. Ayaw nga ng administrasyon natin ng giyera. Kaya lang, naghahanda tayo. Mas mabuti na yun. Somehow true na yung problema ng Taiwan, hindi natin problema. Kaya lang, paano nga kung tayo dinadamay na ng China? O anong gagawin natin? Tatanghod. Yung sabi sa amin, yung tatanghod. Yung tutunga nga lang. O tutunga nga lang tayo. Sige nga. Andyan na. Nagsimula na ang Taiwan invasion ng China. Dinadamay na ang Pilipinas. Nandyan na sa West Philippine Sea. Nandyan na sa Luzon Strait. Pati yung Navy natin, Coast Guard natin, mga mangingisda natin, hinaharang na. Anong gagawin mo? Tatanghod ka lang, tutunga nga ka lang. Sige nga. Hindi mo maintindihan ang mindset nitong mga maka-China, di ba? Meron pa noon, tinatakot tayo. We cannot afford war daw sa China. Kasi pag tayo daw ginera ng China, within 15 to 17 minutes, tapos ay ka ang laban. Dahil nga sa mga hypersonic missile daw ng China. Tapos sabi naman ng isa, nakatutok na sa Pilipinas ang mga hypersonic ng China. Senador po yun. Tinatakot tayo. Sabi, ibigay mo na lang ang West Philippines sa China, tubig lang yan. Kasi hindi natin kayang makipagdigmaan sa China. Bakit? Pwede mo namang ipagtanggol at bantayan ang West Philippine Sea na hindi ka naman makikipagdigmaan. Ayun yung nakalimutan Diba? Sabi ko sa inyo, huwag kayong pabubula sa matatamis magsalita. Akala, ang sarap kasi pakinggan Ang tamis sa puso, di ba? Kasi mabukadura pero gamitin mo utak mo. Doon mo makikita mali yung sinasabi niya. Di ba? Mga kaistorya? Okay. Moving forward po tayo. Ito pa. Mavolis Island may appear to be a seemingly insignificant speck on the vast blue map of the region. But it may be the linchpin of the defense of Taiwan. Kailangan tayo ng Taiwan din What is more, the Bashi Channel that lies between Mavolis Island and Taiwan's Orchid Island will be likely be utilized as, ito na a primary route for the People's Liberation Army to blockade the island and isolate it from U.S. and Allied forces. In short, Mavolis Island could be a key terrain in any Taiwan conflict scenario. Intindihan ninyo ngayon kung gaano kaimportante ang Mavolis Island. Kaya ko yan inihalin tulad kanina sa isang bantayog, sa isang tower na bantayan. Malayo pa ang kalaban, tanaw mo na sila. Ito po mga kaistorya ng Mavolis Island, Bashi Channel, pwedeng gamitin yan ng China para harangan po ang puwersa ng Amerika at puwersa ng mga kaalyadong bansa ng Amerika. Palayasin mo ang EDCA sa Pilipinas. Sige, palayasin mo. Magkakaroon na ngayon ng malaking tsansa, malaking pagkakataon ang China na makontrol
ang Bashi Channel na kinalalagyan ng Mavulis Island. Paano pa tayo ipagtatanggol agad-agad ng Amerika kung wala ang EDCA dito? Ang sabi, pwedeng gamitin yung Bashi Channel ng China para harangan ang puwersa Navy ng Amerika at mga kaalyadong bansa ng Amerika. Sige, di ba? Anong sabi ng mga DDS, ng mga pro-China? Palayasin nyo ang EDCA sa Pilipinas. Ito ikang presidenting itong bangag, sabi nila, dahil dyan sa EDCA, hihilahin tayo sa giyera. Mali, baliktad. Depensa natin yun Depensa natin ang EDCA. Palayasin mong EDCA para mo na ring binalda ang Pilipinas. Wala na tayong lakas laban sa China. Di ba, naiintindihan nyo na ngayon yung ginagawa nila? Yung isinusulong ng mga maka-China, mga naratibo ng China. Bini-brainwash sa mali ang mga Pilipino. Kaya po nga sabi ko sa inyo, magpakatalino kayo. O naiintindihan nyo ngayon kung gaano ka-importante yung Bashi Channel. Hindi lang po yan mga ka-istorya for military purposes. Hindi lang din yan dahil doon sa critical o crucial po na role ng submarine cable na binabanggit ko sa inyo kanina. Trade route din po yan. Yes, ganun ka-importante ang Bashi Channel ng Pilipinas.